Welcome po ulit dito sa channel na to na kung saan pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos at ang kanyang kalooban. Pagkatapos nung study number 2 na napatunayan natin na pwedeng makilala ang Diyos, may paraan para makilala siya. At ang isang paraan dito ay ang pagbabasa sa mga dokumento o literatura na tumutukoy sa Diyos. Ating susuriin ngayon kung ang Biblia ba ay makakapasa kapag sinubok siya doon sa apat na mga pamantayan. Yung pamantayan ng pagiging tapat, kaalaman na nakahigit sa tao, mga natutupad na hula, at hindi niya kinokontra yung mga napatunayan na nananggaling sa Diyos. So, unahin muna natin yung dalawa, para hindi masyadong mahaba yung video. Una, yung bang mga manunulat ng Biblia ay makakakitaan ng pagiging tapat? Unahin na natin si Moises. Bilang tagapagsulat ng ilang bahagi ng Biblia, tapat ba si Moises? Meron bang mga record sa Biblia na ipinakitang kahit yung kanyang mga pagkakamali, mga kahinaan at sabi na nga mga embarrassing item ay sinabi rin ni Moises. Ang totoo, meron Kung ating titingnan yung Exodo, Kabanatang 2, talatang 12, makikita natin na isinulat mismo ni Moises yung kanyang ginawa na pagpatay sa isang Ehipsyo. Pwede namang hindi niya nasabihin yun, ay tago na lang yun. Pero bilang isang tapat na manunulat ng Biblia, sinabi ni Moises yun. Ang isa pang pangyayari, yung naging dahilan ng hindi niya pagpasok sa lupang pangako. So, ang isa pa nga yung pagkiklaim niya na yung tubig, sila ang kukuha. Sila ang magbibigay. Kaya pagkatapos nun, sinabi sa kanya ng Diyos na dahil hindi niya binigyan ng karangalan ng Diyos sa ganung pangyayari, hindi siya makakapasok dun sa lupang pangako. At yan ay isang katapatan sa manunulat ng Biblia. Pinakita rin na nagalit siya, nahiya, natakot, mga kahinaan ng isang tao. Si David, isa ring manunulat ng Biblia, pinapakita na bagamat si David ay isa sa malapit na sinang-ayunan ng Diyos na tao, makikita na inamin niya yung kanyang mga pagkakamali at naisulat ito sa Biblia. Sinabi kung paanong nakagawa siya ng pangangalo niya kay Bathsheba at gumawa pa siya ng paraan para mapatay yung asawa nito sa isang digmaan. So talagang malaking pagkakasala itong naisagawa ni David. Pero makikita natin, ipinasulat ito o hinayaan niya itong maisulat sa Biblia kahit na nga ito'y nakakahiya para sa kanya. Si Solomon din, may mga bahagi rin ng Biblia na isinulat ni Haring Solomon. Pero makikita natin, nandun din yung impormasyon na si Haring Solomon ay nailigaw ng kanyang mga asawa na pagano para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. Sa bahagi naman ng Bagong Tipan, andyan ang mga apostol. Isa sa maaari nating maalala kaagad ay ang pangyayari tungkol kay Pedro. Si Pedro ay medyo may agresibo, Gusto niyang patunayan yung kanyang pagiging tapat sa ating Panginoong Hesus. Pero sa kabila ng kanyang ugali, isinulat pa rin sa Biblia kung paano si Pedro mismo ay nagkaila tungkol sa pagiging kasama niya ng Kristo. Ipinagkailan niya ang Kristo hindi isang beses, Ginawa niya ito ng 3 beses, ayon na rin sa sinabi sa kanya ng Panginoon. Pero ipinakita yun ng Biblia. Kaya makikita natin ang kanyang katapatan.
ipinakita ng buong Biblia ang kahinaan ng bansa na pinili ng Diyos. At sa bansang ito na pinili ng Diyos, dito nagmula ang lahat ng mga nagsulat ng laman ng banal na kasulatan o ng Biblia. Ipinakitang kung paano ang Israel naging mapagreklamo, matatakutin, mapagbulong, no? Ipinakita ng Biblia kung paano nabigo ang Israelita, yung buong isang saling lahi na makapasok sa lupang pangako. Kahit ang mga apostol, pinili ng ating Panginoong Hesus sila ng personal, pero ipinakita rin ng Biblia kung paano sila ay nagtatalo-talo minsan, kung sino ang pinakadakila. Makikita na meron silang sariling mga pride. Ganyang katapat ang mga manunulat ng Biblia. Kaya makikita natin, kung doon sa unang pamantayan na nagsasabi ng may katapatan ng Biblia, ang isang literaturang nagpapakilala sa Diyos, pasado rito ang mga aklat ng Biblia. Okay, sa susunod naman, yung susunod na bahagi, naglalaman ba ang Biblia ng mga impormasyon na higit pa sa kaalaman ng tao? Oo, meron ano? Ano-ano ba yung mga impormasyon na yon na masasabing higit sa kaalaman ng tao nung panahon na isulat ang mga bahagi ng Biblia na tumatalakay sa mga yon? Halimbawa, ipinakita ng Genesis, Kabanatang 6, no, na merong mga higante sa lupa. Ang totoo hanggang ngayon maraming tao ang hindi naniniwala sa mga higante. No, iniisip nila na ito yung mga kwentong pangbata lang, umiira lamang sa mga mitolohiya. Pero, kapag binasa mo yung Genesis, Kabanatang 6, Talatang 4, na nagpapakitang umiira lang mga higante nung panahong iyon, maraming mga misteryosong bagay na hindi maipaliwanag ng kasalukuyang mga tao ang lilinaw para sa atin. Yung mga proyekto na napakalalaki, tulad ng mga pyramid, Stonehenge, yung mga ribultong napakalalaking bato, no, na itinayo tunay-tunalada ang bigat. No, lilinaw lang yan kapag tatanggapin natin yung impormasyon na inihaharap ng Biblia. Na nung panahong iyon, umiiraw sa lupa ang mga higante. Okay. So kung tao lang ang magsusulat nito, makikita natin, may tendensya ang tao na hindi maniwala tungkol sa ganitong bagay. Ano? Pero ang paglitaw ng higante sa Biblia ay pinapatunayan ng maraming bahagi. Makikita ito sa Josue, Kabanatang 12, Talatang 4, sa aklat na Ikalawang Samuel, sa Bilang, Kabanatang 13, 31 hanggang 34. Iba't ibang bahagi yan ng Biblia, tumatalakay sa iba't ibang panahon, pero pinatutunayan yan na umira lang mga higante ng panahon na kasulatan. Okay, ano pa? Ipinakita ng Biblia na ang lupa at ang lahat ng iba pang mga bagay ay nilikha ng Diyos. Higit ba ito sa kaalaman ng tao? Matitiyak natin na ganun nga. Kasi hanggang ngayon, ang pinagmula ng mga bagay-bagay ay binibigyan pa rin ng teorya ng mga makabagong tao. No, ang teorya ng evolusyon. Kaya ibig sabihin, kapag ipinaliwanag ito ng aklat ng Biblia, kung paano ito nangyari, talagang ang impormasyon ay magmumula lamang ng higit sa isang tao. Okay, ano pa? Kung bubuksan ninyo ang bahagi ng Biblia sa Isaiah, Kabanatang 40, Talatang 22, makikita niyo ron na binabanggit ng Biblia sa panahon ni Isaias na ang daigdig ay bilog.
Ewan ko kung na ano nyo na sa science na subject ninyo, no? Kung napag-aralan nyo na nitong makabagong panahon halos, ibig sabihin lagpas na sa panahon ni Isaias, pinagtatalunan pa nila kung bilog o flat yung daigdig. So, ibig sabihin, kung isusulat ito ni Isaias bilang bilog, nauna siya sa mga kaalaman ng mga tao na sumunod pa sa kanyang panahon. Pero ngayon, alam na alam natin at hindi na tayo makikipagtalo sa katotohanan yan. Pansinin, na ang unang nagsabi na bilog ang daigdig ay galing sa Biblia. Ang isa pang magandang binanggit ng Biblia tungkol sa kaalaman ay may kinalaman sa tubig. Halimbawa, alam na alam natin ngayon yung siklo ng tubig. Pero sa panahon ng mga sumulat ng Biblia, no, unless na may magsabi sa kanila na impormasyong ito, wala silang paraan para malaman ito. No? Ngunit binabanggit ng Ecclesiastes, Kabanatang 1, Talatang 7, ang water cycle mismo. Kung paano ipinapaliwanag na ang isang lugar ay hindi pa rin napupuno ng tubig, samantalang patuloy ang dumadali doon ang mga ilog. Kung titingnan din natin ng bahagi ng kalusugan, no? Sa ating panahon ngayon, nalaman ng mga doktor na may malaking kaugnayan ng kalagayan ng isip sa kalusugan ng katawan. Okay? Pero sa aklat pa lamang ng Kawikaan, Kabanatang 15, Talatang 17, sa Kabanatang 17, Talatang 22, at sa Kabanatang 14, Talatang 30, ipinakita na yung kaugnayang yan. Kung paano ang isang mabuting kalagayan ng puso at isip ay nakapagbibigay ng kalusugan sa tao. Okay. Isa pang magandang bagay. Nung unang panahon, totoo hanggang ngayon, meron pang mga bansa na ganyan paniniwala, no? Naniniwala sila na yung daigdig, sinusuportahan ng either higante o pagong na nakapatong sa elepante. Hindi matanggap ng tao na yung daigdig walang sumusuporta. Kaya maraming mga kwento at na mga parang mga alamat na nagpapaliwanag kung paano bang nakaangat ang lupa. Pero kapag binasa mo yung Job, Kabanatang 26, Talatang 7, ipinapakita ron na ang daigdig ay nakabitin sa wala. Oo. Ang kaalamang ito ay isang kaalaman na higit pa sa kakayanan ng tao. Meron pang isa na medyo nakakalito sa mga siyentista. Pag binasa mo yung Leviticus, Kabanatang 11, Talatang 6, sinasabi ron na yun daw kuneho, ngumunguya ng kad, o yung ibinabalik nila yung kanilang inunguya bago kainin ulit. No, pero sa makabagong panahon, nung suriin nito, pinapakita na yung laman ng Levitico ay tama. Talagang ang ganun ang ginagawa ng mga kuneho. May isa pa. Yun sa Leviticus, Kabanatang 17, Talatang 11 hanggang 14. Ang dugo ay nagtataglay ng buhay. O, ang buhay ay nasa dugo. No? Kaya pansin kapag ngayon, kapag ang isang tao ay nadisgrasya, siguradong mamamatay siya kapag naubusan siya ng dugo. At anumang sakit na ikamamatay, mapapansin na naapektuhan nito yung dugo. Nalason, na-contaminate, no? Napatunayan na makabagong siyensya na talagang ang buhay ay nasa dugo. Okay. Kaya makikita natin, talagang kung sa ikalawang pamantayan na naglalaman ng isang literatura katulad ng Biblia, ng mga impormasyon na nakahigit sa kaalaman ng tao, pasado pa rin ang Biblia dyan. Yung mga aklat na tumatalakay sa mga ganitong kaalaman
ay napatunayan sa makabagong panahon na talagang totoo, nauna ito sa kanilang kapanahunan. At yan ay magiging posible lamang dahil sa pagbibigay ng Diyos ng impormasyon sa kanyang mga naging tagapagsulat. So sa susunod, atin naman pag-uusapan yung natitira pang dalawang pamantayan. Pagka nagbigay ng hula ang Biblia o yung mga aklat ng Biblia, natupad ba ito ng detalyado, ng eksakto? At yung ikaapat, ay hindi nito kinokontra o pinawawalang bisa yung mga naunang mga napatunayan ng salita ng Diyos. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Ito ang inyong kuya.